Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang superhero action, adventure film na tinatawag na Aquaman. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Luz Biminda Alivario, Kevin Maglay, Emilio Diaz, Romulo Libato, Alex Estilon, Maximo Labandia, Harris Inda, Richard Belaño, Cian Paul Nebraida, Mr. Garfield, JR Bedioses, Aldrin Tao from Balagtas Bulacan, Benson Hontiveros from Isla Gigante, Carles Eloelo, Chris Antavil Labas from Bantayan Island, Gabriel Orredo from Santa Maria Batangas, at Nilani Diaz from Bantayan Island. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, nakita ni Tom, isang tagapag-ingat ng Parola, ang isang babae na walang malay sa tabing dagat. Sugatan at hirap huminga, mahigpit niyang hawak ang isang kakaibang trident kahit natutulog. Mabilis na tumakbo si Tom sa gitna ng hangin at ulan, binuhat ang babae papunta sa loob ng Parola para iligtas ito. Hindi niya alam na magbabago na ang buhay niya magpakailanman. Pagkagising ng babae, kita ang takot sa mga mata niya. Itinaas niya ang trident, handang umatake. Dahil sa pagod at kalituhan, nawalan muli ng malay ang babae. Iniwan si Tom na walang ideya kung sino siya. Inalagaan ni Tom ang babae, nilinis ang mga sugat at naghanda ng pagkain. Pag muling nagising ang babae, gutom na gutom at litong-lito, kinain niya ang alagang isda ni Tom ng hilaw. Pero imbes na magalit, tahimik lang si Tom at inalok siya ng tsaa na nagpalabas ng unang tunay ng ngiti ng babae. Kalaunan, sinabi na rin niya ang katotohanan. Ang pangalan niya ay Atlana, Reyna ng Atlantis. Tumatakas siya mula sa isang sapilitang kasal. Sa kabila ng lahat, nahulog silang dalawa sa isa't isa, at di nagtagal ay nagkaroon sila ng anak, si Arthur. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan. Gumuho ang kaligayahan nila nang salakayin ng mga sundalong Atlantean ang Parola upang dalhin siya pabalik. Sa utos ni Haring Orbax, sigaw ng mga sundalo. Itinago ni Tom ang sanggol nila habang buong tapang na lumaban si Atlana. Tinalo ang mga kalaban. Pero alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Kailangan niyang bumalik sa ilalim ng dagat para protektahan ang mga mahal niya. Bago umalis, nangako siya, isang araw, babalik ako sa iyo kapag ligtas na. At sa isang iglap, nawala siya. Naiwan si Tom na mag-isa, pinalalaki si Arthur, na hindi alam kung muling makikita pa niya si Atlana. Lumaki si Arthur na kakaiba. Sa paaralan, tinutokso siya ng mga bata, tinatawag siyang Freak. Arthur, kinakausap mo ba ang mga isda? Ako nga pala si Osborne, ikaw. Sabay tawa ng mga kaklase, ang weird mo, Arthur. Hanggang sa isang araw sa aquarium, nagbago ang lahat. Isang painting ang biglang bumangga ng malakas sa salamin para bang pinagtatanggol si Arthur. Pero nanatiling kalmado si Arthur, tila may koneksyon siya sa nilalang. Doon nila napagtanto, hindi lang basta iba si Arthur, kabilang siya sa ibang mundo. Paglipas ng mga taon, sa kailaliman ng dagat, sinalakay ng mga pirata ang isang submarino, mabagsik at walang awa. Pero biglang may tumama sa kanila ng malakas. Nagkadilim, nagkagulo, at isang makapangyarihang nilalang ang pumasok. Bumalik si Arthur, pero ngayon, siya na si Aquaman. Ako na sana ang umakyat dito, sabi ni Arthur habang pinapasok ang sasakyang pandagat. Mabilis niyang tinalo ang mga pirata at pinalaya ang mga bihag. Si Manta, galit na galit, ay umatake sa kanya, pero tinalo rin siya ni Arthur. Sinubukan ni Jesse na barilin si Arthur gamit ang malakas na sandata, pero pansamantala lang siyang natigilan. Mabilis siyang naka-recover, sinaktan si Jesse at iniwan siyang nakakulong sa sirang submarino. Habang papalabas na si Arthur, muling nagpaputok si Jesse, natanggal ang isang napakalaking tangke ng gas at bumagsak ito sa paa ni Jesse, dinurog ito. Pilit ni Mante na binubuhat ang tangke para mailigtas ang ama niya, pero wala siyang sapat na lakas. Sa desperasyon, nakiusap siya kay Arthur. Teka, tulungan mo ako. Nalulunod na siya, pakiusap, pero malamig ang tugon ni Arthur. Sinabi niyang si Jesse ang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming inosente, kaya dapat niyang harapin ang parusa. Pumatay ka ng mga inosente, tapos ngayon humihingi ka ng awa. Sa huling sandali ng buhay niya, tumingin si Jesse sa mga mata ng anak niya at binigkas ang huling utos, mabuhay ka, para ipaghiganti ako. Pagkatapos ay pinindot niya ang granada, isinakripisyo ang sarili habang sumabog ang submarino. Si Mante ay nakaligtas, pero ang dating pagkatao niya ay namatay kasabay ng ama niya. Mula sa sandaling iyon, hindi nakatarungan ang hinahangad niya,
kundi paghihiganti. Maya-maya, bumalik si Arthur sa pampang at muling nakita ang ama niyang si Tom. Halatang labis ang tuwa ni Tom na makitang ligtas ang anak niya. Halika, kumain tayo ng almusal, sabi ni Tom. Pumunta sila sa isang lokal na bar, gaya ng dati nilang ginagawa. Sa TV, ibinalita ng mga anchor ang pagkakaligtas ng mga bihag mula sa sinakop na submarino. May mga ulat na ang metahuman na tinaguri ang Aquaman ang responsable. Ngumiti lang si Arthur at hindi pinansin, pero si Tom ay punong-puno ng pagmamalaki. Alam ng nanay mo noon pa na espesyal ka, sabi niya. Para kay Arthur, ginagawa lang niya kung ano ang tama. Pero para sa mundo, nagsisimula na siyang maging higit pa roon. Habang nakaupo, biglang sumeryoso ang mukha ni Arthur nang marinig ang salitang Atlantis. Sinabihan niya ang ama, huwag na nating pag-usapan yan. Wala akong utang sa lugar na yon. Inagaw nila si mama sa atin. Sinubukan ni Tom na pakalmayan siya, pero sumabog si Arthur sa galit. Pinatay nila siya dahil minahal ka niya, at dahil ipinanganak ako. Dahan-daang inilagay ni Tom ang kamay sa balikat ng anak niya. Hindi mo pwedeng dalhin yang bigat habang buhay, sabi niya. Pero para kay Arthur, ang bigat na iyon ay hindi kailanman nawala, kahit isang segundo. Naputol ang usapan nila nang lumapit ang ilang tao sa bar na nakilala si Arthur bilang Aquaman. Sa gulat niya, imbes na matakot, masaya silang lumapit, nagpa-selfie, at tinuring siyang isang bayani. Samantala, sa kailaliman ng dagat sa Atlantis, nakipagpulong si Haring Orm sa kanyang tagapayo na si Vulko at pinangunahan ang isang delegasyon papunta sa kaharian ng Zebul upang makipagkita kay Haring Nereus. Layunin ni Orm na talakayin ang isang malaking banta sa kanilang mundo. Sa pagpupulong, ipinaliwanag ni Orm na nagiging panganib na ang mga tao dahil sa mga submarinong lumalapit ng labis sa teritoryo ng Atlantis. Iminungkahi niya ang isang preemptive strike laban sa mundo sa ibabaw para mapuksa agad ang banta. Ngunit hindi sumang-ayon si Nereus. Naniniwala siya na kusaring sisirain ng mga tao ang kanilang sarili nang walang kailangang manghimasok. Pero iginiit ni Orm na balang araw, ang agresyon ng sangkatauhan ay tiyak na babaling laban sa Atlantis. Gayunman, nanatiling hindi kumbinsido si Nereus. Ipinaalala niya kay Orm na ang anumang pananakop ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng apat na kaharian ng Atlantis. Sagot ni Orm, may plano na siyang makuha ang suporta ng iba, ngunit kailangan niya ang tulong ni Nereus para mapagtibay ang alyansa. Narinig ni Nereus ang ambisyon sa boses ni Orm at sinabing ginagamit lang niya ang banta ng mga tao para maaga ang titulong Ocean Master. Mariing itinanggi ni Orm na gusto niya ang titulo, ngunit hindi kumbinsido si Nereus. Binanggit din ni Nereus ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang kalahating dugo, isang tagapagmanang maaaring may karapatan sa trono. Dismayado, itinanggi ni Orm ang chismis at ipinakita ang galit niya kay Arthur na sinisisi niya sa pagkamatay ng kanilang ina. Magkapatid sila sa ina, si Atlana, pero ang galit ni Orm sa kanyang kalahating kapatid ay malalim, ugat sa hinanakit at pighati. Bigla silang inatake ng isang submarino, pumatay sa ilan sa mga tauhan ni Orm at Nereus. Sa galit, gumanti si Orm at sinira mag-isa ang submarino. Ang marahas na pangyayari ay nagpatibay sa paniniwala ni Nereus na totoo ang babala ni Orm. Sa huli, pumayag siyang makipag-alyansa upang buuin ang isang nagkakaisang puwersa ng Atlantis laban sa mundo sa ibabaw. Ipinahayag ni Orm panahon na para ipadala ang mensahe sa mga tao sa ibabaw. Balik sa bar, medyo nakainom na si Tom habang natatawa si Arthur sa pagiging palabiro ng ama. Tinulungan niyang makasakay si Tom sa truck pauwi. Habang palabas na sila ng bar, may lumapit na babae, si Mira. Mabilis niyang sinabi kay Arthur na kailangan niyang sumama sa kanya papuntang Atlantis. Ngunit mariin siyang tumanggi, inuulit ang sinabi niya kay Vulko na wala siyang interes na tulungan ang mga taong pumatay sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Mira na may mas malaking panganib. Plano ni Orm na magdeklara ng digmaan laban sa mundo sa ibabaw, at para mapigilan siya, kailangan nila si Arthur. Ipinaliwanag ni Mira na ang tanging paraan para pag-isahin ang mundo sa ilalim at sa ibabaw ay kung aangkinin ni Arthur ang trono bilang hari ng Atlantis. Ngumiti si Arthur at sinabing imposible iyon. Hindi kailanman ibibigay ni Orm ang trono. At ni hindi pa nga ako nakakapunta ng Atlantis, sino namang kikilala sa akin bilang hari. Pero iginiit ni Mira na maaari niyang baguhin iyon kung mahahanap niya ang nawawalang trident ni Haring Atlan, isang sandatang napakalakas na magbibigay sa kanya ng lehitimong karapatan at respeto para hamanin si Orm. Ibinunyag ni Mira na natagpuan ni Vulko ang mga palatandaan ng kinaroroonan ng trident, at pinakiusapan si Arthur na sumama sa paghahanap. Pero sa kabila ng lahat ng pakiusap, tumanggi si Arthur at umalis. Samantala, nakipagkita si Orm kay Manta, na siyang totoong nagpasimula ng pag-atake sa submarino sa utos ni Orm. Pinuri siya ni Orm sa matagumpay na paglikha ng ilusyon na banta mula sa mga tao, dahilan upang makuha niya ang tiwala ni Haring Nereus. Pero nang humiling si Manta na
gumaganti kay Arthur, hindi siya pinakinggan ni Orm at tinapos ang kanilang usapan. Habang pauwi sina Arthur at Tom, napansin nilang nagliliparan ang mga ibon mula sa dalampasigan. Tumingin si Arthur at nakita ang dambuhalang tsunami na papalapit sa kanila. Binilisan niya ang takbo ng truck pero mabilis silang inabutan ng alon. Bago pa sila matangay, biglang lumitaw si Mira at ginamit ang kanyang hydrokinesis upang bumuo ng air pocket sa paligid nila. Mabilis na sinubukan ni Arthur na iligtas ang kanyang ama mula sa truck, ngunit nawalan na ito ng malay. Agad na tumulong si Mira, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buhayin muli si Tom. Habang tinitingnan nila ang pagkawasak na dulot ng tsunami, sinabi ni Mira na gawa ito ni Orm, isang babala para sa mundo sa ibabaw. Binalaan niyang mas masahol pa ang darating dahil nagsimula na ang plano ni Orm para sa digmaan. Sa pagkakataong ito, napilitan si Arthur na sumama kay Mira papuntang Atlantis. Pagdating niya roon sa unang pagkakataon, namangha siya sa kagandahan ng lungsod sa ilalim ng dagat. Dinala siya ni Mira kay Vulko, na labis na natuwa sa wakas na makita si Arthur sa Atlantis matapos ang matagal na panahon ng paghihintay. Hindi na nagpatumpik-tampik si Arthur. Sino ang umatake sa ibabaw? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Vulko na ang tsunami ay simula pa lang. Naghahanda na si Orm para sa isang ganap na digmaan. Itinanong ni Mira kung ano ang nagtulak kay Orm na maging ganito, at sinabi ni Vulko na nagsimula ang lahat sa di umano'y pag-ambush ng isang submarino ng mga tao sa pagpupulong ni Orm at Nereus, dahilan para mabuo ang alyansa. Pero hindi naniniwala si Arthur. Walang naniniwala sa ibabaw na totoo ang Atlantis, sabi niya nang may paninindigan. Iginiit ni Vulko na totoo ang pag-atake at ginamit iyon ni Orm bilang sandata para pagisahin ang mga kaharian ng Atlantis. Binalaan niya si Arthur, kapag nakakuha pa ng suporta si Orm mula sa dalawa pang kaharian, makokontrol niya ang pinakamalakas na hukbo sa karagatan at makakamit niya ang titulong Ocean Master. Ang tanging paraan para mapigilan siya, ayon kay Vulko, ay kung hahamunin ni Arthur si Orm at aagawin ang trono. Ngunit tutol pa rin si Arthur. Wala akong balak maging hari, mariin niyang sagot. Pero pinayuhan siya ni Vulko na pag-isipan itong mabuti, dahil tanggapin lang siya ng mga taga-Atlantis kung makukuha niya ang alamat na trident ni Haring Atlan. Kung wala iyon, imposible niyang makuha ang tiwala at suporta ng kanilang lahi. Bagamat nagdadalawang isip, unti-unting naramdaman ni Arthur ang bigat ng responsibilidad na hindi niya maaaring takasan. Sinabi pa niyang mayroon na siyang trident ng kanyang ina, pero ipinaliwanag ni Vulko na ibang-iba ang hinahanap nila. Ang trident na iyon ay hindi karaniwang sandata, ito ay hinubog ng pinakamagagaling na panday para kay Haring Atlan, ang unang pinuno ng Atlantis. Habang ikinukwento ni Vulko ang alamat, inilarawan niya kung paano minsang namayagpag ang Atlantis bilang pinakamodernong sibilisasyon sa ibabaw ng mundo. Ngunit dahil sa labis na kasakiman, nauwi ito sa kapahamakan. Isang mapaminsalang eksperimento ang dahilan kung bakit lumubog ang buong kaharian sa kailaliman ng karagatan. Napilitan ang mga tao roon na umangkop sa buhay sa ilalim ng dagat. Sa kalaunan, nagkawatak-watak ang mga Atlantean at nabuo ang iba't ibang kaharian. Sa sobrang dalamhati, nawala si Haring Atlan kasama ang trident at hindi na muling nakita. Ipinakita ni Vulko ang isang sinaunang recorder na natagpuan ng mga arkeologo. Ayon sa paniniwala, taglay nito ang huling mensahe ni Haring Atlan at ang lokasyon ng trident. Nagtaka si Arthur, bakit hindi na lang natin pakinggan? Ngunit sinabi ni Vulko na napakatanda na ng aparato at hindi ito gagana ng walang espesyal na kagamitan na tanging matatagpuan lamang sa Deserter Kingdom. Bago pa makuha ni Arthur ang recorder, biglang umatake ang mga sundalo ni Orm at pinasabog ang lugar. Lumaban si Arthur habang tumakas sina Mira at Vulko upang hindi madamay. Sa kabila ng matinding laban, natalo si Arthur, iginapos, at dinala sa harap ni Orm. Doon, nakita niya sa mga mata ng kanyang kalahating kapatid ang galit at pagkalito. Nagulat si Orm na naroon si Arthur sa Atlantis at sinabi niyang hindi niya alam kung anong parusa ang nararapat sa taong matagal na niyang kinamumuhian. Nang tanungin siya ni Orm kung naroon siya para hamanin siya sa trono, matapang na sinabi ni Arthur, narito ako para wakasan ang digmaang sinisimulan mo. Ngumiti si Orm, tila natutuwa, at tinanggap ang hamon, sa kabila ng pagtutol ni Mira at ni Vulko. Binalaan ni Mira si Orm na hindi handa si Arthur sa laban sa ilalim ng dagat, pero hindi siya pinakinggan ni Orm. Kumpiyansa siyang ipapahiya niya si Arthur sa harap ng buong Atlantis. Ipinaliwanag niya ang kondisyon, kung mananalo si Arthur, ibibigay niya ang trono, ngunit kung matalo siya, mamamatay si Arthur. Habang naghahanda si Arthur para sa laban, dumalaw si Vulko at sinermonan siya dahil nahulog siya sa bitag ni Orm. Ngunit
matigas ang loob ni Arthur, sinabing kaya niyang manalo. Binalaan siya ni Volko, iba ang pakikipaglaban sa ilalim ng dagat kaysa sa lupa. Ang mga salitang, iyon ay nagbalik sa kanya ng sakit ng nakaraan, ang pagkamatay ng kanyang ina, na patuloy niyang sinisisi sa sarili. Ang pait ng alaala na iyon ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ngayon upang harapin si Orm. Samantala, nagbigay si Orm kay Mira ng isang ceremonial na pulse Ares, habang buong kumpiyansang sinasabing tiyak ang kanyang tagumpay laban kay Arthur. Tinuligsa siya ni Mira, sa tingin mo ba gugustuhin ng ina ninyo na magpatayan kayong magkapatid? Ngunit iniwasan ni Orm ang tanong, nananatiling matigas ang loob. Para sa kanya, ang pagkatalo ni Arthur ay magpapatibay sa kanyang pamumuno at magtitiyak na mananatiling malakas ang Atlantis laban sa mundo sa ibabaw. Ngunit halata sa mga mata ni Mira ang pag-aalinlangan. Naghahalo ang kanyang katapatan sa Atlantis at ang unti-unting paniniwalang si Arthur ang tunay na pinunong kailangan ng kanilang mundo. Nakahanda na ang entablado para sa isang laban na magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Sinubukan pang harapin ni Mira si Orm, sinasabing nilalabag ng mga ginagawa niya ang paniniwala ni Atlana. Ngunit mariin siyang sinagot ni Orm, mahina ang ating ina, huwag mo siyang tularan. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Volko kasama si Arthur. Kaagad na inutusan ni Orm ang tagapayo niya na samahan si Mira, ang kanyang betrothed, papunta sa Royal Box. Nabigla si Arthur nang malaman na nakatakdang ikasal si Mira kay Orm, ngunit pinili niyang manahimik. Bago magsimula ang laban, napaisip si Arthur. Noong bata pa siya, pinangarap niyang makilala ang kanyang kalahating kapatid, upang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Sinabi ni Orm na ayaw niyang patayin si Arthur, kaya binigyan pa niya ito ng huling pagkakataon na bumalik sa ibabaw at hintayin na lamang ang nalalapit na pagsalakay ng Atlantis. Ngunit tumanggi si Arthur, kaya't magkasama silang lumakad patungo sa arena, kung saan nagtipon ang mga mamamayan ng Atlantis upang panoorin ang laban ng dalawang tagapagmana ng trono. Sa Royal Box, hinarap ni Mira ang kanyang ama, si Haring Nereus, tungkol sa pagsuporta nito sa digmaan. Matigas ang tugon ni Nereus, sinisisi ang mga tao sa ibabaw sa pagsisimula ng alitan. Panahon na para ipakita natin sa kanila ang kanilang lugar, mariin niyang wika. Samantala, nagsimula na ang labanan. Sa simula, hirap si Arthur na makipagsabayan, pero nakagawa pa rin siya ng ilang suntok laban kay Orm. Ngunit di nagtagal, nabawi ni Orm ang kontrol sa laban. Nang tatamaan na sana siya ng matinding atake, biglang sumulpat si Maya at binagsakan si Orm sa isang air pocket para pigilan ito. Dumating si Maya sakay ng kanyang barko at agad niyang inanyayahan si Arthur na tumakas kasama siya. Tumakas sila palabas ng Atlantis, ngunit mabilis silang sinundan ni Orm at ng kanyang mga sundalo. Kahit na winasak ng mga ito ang kanilang barko, nakatakas sila sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng bibig ng isang dambuhalang nilalang sa dagat, isang nilalang na nakipag-ugnayan mismo kay Arthur upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nang isipin ni Orm at ng kanyang mga tauhan na patay na sila, umatras sila. Nang makaramdam ng kaunting ginhawa, sinabi ni Mira kay Arthur na kailangan nilang magtungo sa disyerto ng Sahara upang mapatugtog ang mensahe ni Atlan sa kaharian ng mga deserter. Habang nasa eroplano, ipinahayag ni Mira ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa, pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Tinangka siyang patahanan ni Arthur, pabirong sinabi, at least, hindi mo na kailangang pakasalan si Orm. Ngumiti si Maya, ngunit aminadong mabigat pa rin ang kanyang loob. Pinagtibay ni Arthur na ginawa niya ang tama. Makalipas ang ilang oras, natunton ng kanilang tracker ang lokasyon ng kaharian ng mga deserter at agad silang tumalon mula sa eroplano gamit ang parachute. Samantala, nadiskubre ng mga tauhan ni Orm ang bracelet ni Mira na patuloy pa ring nagpapadala ng signal mula sa disyerto. Bagamat inutusan ni King Nereus na ibalik ang kanyang anak na buhay, napilitan si Orm na pumayag dito para mapanatili ang kanilang alyansa. Sa kabilang banda, nakipagkita si Orm kay Manta at binigyan ito ng isang makapangyarihang sandata. Inutusan niya itong hanapin at patayin sina Arthur at Maya kapalit ng malaking gantimpala. Ngunit hindi pera ang hangarin ni Manta, gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagpadala rin si Orm ng kanyang mga piling sundalo upang tulungan si Manta. Tiniyak niyang magagamit ang lahat ng yaman at puwersa ng Atlantis para mahuli sila. Habang naglalakbay sina Mira at Arthur sa disyerto para hanapin ang pasukan ng kaharian ng deserter, mabagal ang kanilang pag-usad. Naiinis si Arthur at sinabing walang kwenta ang disyerto, puro init at alikabok lang. Sumagot si Mira, dapat masanay ka, bahagi yan ng mundo ng mga tao. Tumawa si Arthur at sinabing, marami pang mas magagandang lugar kaysa dito. Sandaling gumaan ang tensyon sa pagitan nila bago sila muling nagpatuloy, determinado silang tuklasin ang
sekreto ng mensahe ni Atlan at hanapin ang trident na makapagliligtas sa parehong mundo ng dagat at lupa. Ngunit di nila alam, papalapit na si Manta at ang mga sundalo ni Orm, naghahanda sa isang malupit na engkwentro. Habang naglalakad, sinabi ni Arthur kay Maya na hindi niya dapat husgahan ang mundo sa ibabaw nang hindi pa niya ito lubusang nakikilala. Sumagot si Maya, ikaw rin naman, hindi mo sinubukang unawain ang Atlantis bago mo ito kamuhian. Biglang natigil ang kanilang pagtatalo nang matagpuan nila ang pasukan ng kaharian ng deserter sa loob ng isang sinaunang templo. Doon nila natuklasan ang katibayan ng pag-iral ng trident ni Haring Atlan at ang aparatong kailangan upang patugtugin ang mensahe. Nang ito'y kanilang i-activate, lumitaw ang hologram ni Haring Atlan na nagsalita tungkol sa kapangyarihan ng trident, ang kakayahang pag-isahin ang mga kaharian ng lupa at dagat, ngunit tanging isang tunay na tagapagmana lamang ang makakagamit nito. Ipinaliwanag din niya na ang landas patungo sa trident ay matatagpuan sa isang nakatagong karagatan na makikita lamang sa tulong ng isang mapa na nakatago sa loob ng bote, isang mapa na tanging tunay na hari lamang ang makakaunawa. Pagkatapos ng mensahe, winasak ni Maya ang recorder upang walang iba pang makagamit nito. Habang papalabas na sila, lumitaw mula sa sahig ng templo ang isang bote na may lamang mapa na tumuturo sa kanilang susunod na destinasyon, sa Italy. Pagdating nila doon, namangha si Maya sa ganda ng lungsod, sa mga taong masigla at sa makukulay na tanawin. Ngunit agad nilang binalikan ang kanilang misyon. Sa lugar na tinutukoy ng mapa, napagtanto ni Arthur na kailangang ilagay ang bote sa kamay ng isang partikular na rebulto. Nang gawin niya ito, lumitaw ang susunod nilang patutunguhan, sa gitna mismo ng karagatan. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang umatake si Manta. Tinamaan si Arthur sa isang sorpresa niyang pag-atake. Habang hinahabol ni Manta si Arthur, nakipaglaban naman si Maya sa mga sundalo ni Orm na dumating upang dakpin siya dahil sa pagtataksil. Tumakas si Maya habang binabalak ang susunod na hakbang, habang si Arthur at Manta ay nagharap sa isang matinding laban. Ginamit ni Manta ang kanyang makabagong armor at mga sandata na nagbigay sa kanya ng kalamangan, ngunit matindi ang determinasyon ni Arthur. Habang naglalaban sila, tinanong ni Arthur kung paano sila natagpuan. Tumawa si Manta at sinabi, galing sa bracelet ni Maya, may tracker yun. Samantala, pinaslang ni Maya ang isa-isa sa mga sundalo ni Orm, hanggang siya na lang ang natira. Sa huli, natalo ni Arthur si Manta. Itinapon ito sa matutulis na bato bago ito tuluyang nahulog sa dagat. Pagod at sugatan, bumagsak si Arthur habang nagmamadaling tumakbo si Maya papunta sa kanya. Sinabihan ni Arthur si Maya na sinusubaybayan sila ng kanyang bracelet. Napagtanto ito ni Maya at agad niya itong sinira bago tuluyang nawalan ng malay si Arthur. Sa Atlantis naman, nakipagpulong si Orm sa kaharian ng mga fisherman upang rekrutuhin sila para sa kanyang digmaan. Tumanggi si Haring Rico, tinawag niyang walang saysay at mapanganib ang plano. Sa galit ni Orm, pinatay niya si Rico at pinilit ang tagapagmana nitong maghanda ng kanilang hukbo. Isa na lang ang kulang para makomplito ni Orm ang lahat ng kaharian at simulan ang kanyang digmaang sasakop sa mundo sa ibabaw. Nagising si Arthur sa isang maliit na bangka, mahina ngunit buhay. Nakita niya si Maya na tumutugtog ng plota. Ipinaliwanag ni Maya na ninakaw niya ang bangka para sundan ang direksyong ipinakita ng mapa. Ang kanilang bagong destinasyon, ang kaharian ng Trench, ang lugar kung saan di umano pinatay si Atlanta. Binalaan ni Maya si Arthur na ang Trench ay isang lupain ng kamatayan, puno ng mga nilalang na handang pumatay sa sino mang maglalakas loob na pumasok. Alam nilang napakapanganib, ngunit matatag si Arthur. Determinado siyang tuklasin ang katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang ina at hanapin ang trident ni Atlan. Magkasama nilang hinarap ang paparating na panganib. Alam nilang habang papalapit sila sa kanilang layunin, mas magiging mabagsik pa ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin. Habang pinagmamasdan ang malawak na dagat, bahagyang nanginginig si Arthur, sabay sabing baka mas mabuting bumalik na lang siya sa ibabaw upang balaan ang mga tao tungkol sa nalalapit na digmaan. Duda pa rin si Arthur sa sarili niyang kakayahan na maging hari, ngunit si Maya, puno ng paniniwala, matatag na nagsabi na siya ang tadhana, ang piniling magbuklod sa mundo sa ibabaw at sa kailaliman ng dagat. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, biglang umatake ang isang grupo ng mga halimaw na nilalang nakilala bilang Trench. Pinilit ni Maya at Arthur na labanan ang mga ito, ngunit walang tigil ang mga halimaw. Sa gitna ng takot, ginamit nila ang mga flare upang itaboy ang mga ito at sabay lamusong sa tubig, hinahanap ang portal na magdadala sa kanila sa Hidden Sea. Nang matagpuan nila ito, binalaan ni Maya si Arthur
na hindi sila pwedeng dumaan ng sabay, ngunit tumanggi si Arthur na iwan siya. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at sinubukang tumawid, ngunit biglang lumakas ang enerhiya ng portal at hinayla silang magkalayo. Nawalan ng malay si Maya at inanod papunta sa Hidden Sea, halos lapain na siya ng mga nilalang doon bago siya mailigtas ng isang misteryosong figure. Nagising si Maya sa pampang ng Hidden Sea. Nilapitan siya ng kanyang tagapagligtas, na dahan-daang inalis ang helmet. Laking gulat niya nang makita kung sino ito, si Atlanta, ang ina ni Arthur. Napahinto si Maya habang dumating si Arthur, kapwa sila hindi makapaniwalang buhay pa ang kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit, halos hindi makapaniwala. Tinanong ni Arthur kung paano siya nakaligtas. Ipinaliwanag ni Atlanta na bagaman hinatulan siyang mamatay ni Orvax sa trench, lumaban siya hanggang sa makaligtas. Sinisi ni Arthur ang sarili sa kanyang paghihirap, ngunit pinawi iyon ni Atlanta. Sinabing wala siyang kasalanan, ginawa lamang niya ang lahat para protektahan sina Arthur at Tom. Nang tanungin ni Atlanta kung nasaan na si Tom, sinabi ni Arthur na araw-araw pa rin itong nag-aabang sa dalampasigan, umaasang babalik siya. Naantig si Atlanta, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya makabalik dahil ang portal patungo sa Hidden Sea ay 100 lang, walang nakabalik kailanman. Tanging ang trident ni Haring Atlan ang may kakayahang magbukas ng daan palabas, ngunit ito'y mahigpit na binabantayan ng Car-Aten, isang makapangyarihan at sinaunang nilalang. Iminungkahi ni Maya na magtulungan sila upang talunin ang Car-Aten at makuha ang trident, ngunit sinabi ni Atlanta na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang makakakuha nito. Hinikayat niya si Arthur, sinabing siya ang bayani na itinakda upang iligtas ang dalawang mundo. Itinuro niya ang isang tagong talon at sinabing, nasa kabila niyan ang iyong kapalaran. Tumungo si Arthur sa likod ng talon at nakita ang kalansay ni Haring Atlan na mahigpit na hawak ang trident. Nang kanyang abutin ito, biglang lumitaw ang Car-Aten, isang dambuhalang halimaw na nagsalita, sinasabing si Arthur ang pinaka-hindi karapat-dapat sa lahat ng nagtangkang kunin ang sandata. Tinawag siyang kalahating lahi, sabay hinagis at pinahirapan. Halos mamatay na, sumigaw si Arthur, nakikiusap sa halimaw na tumigil. Inamin niyang totoo, hindi siya karapat-dapat pero kailangan niya ang trident para mailigtas ang kanyang mga tao. Nabigla ang Car-Aten sa kanyang katapatan, sa loob ng napakaraming siglo, walang sino man ang nangahas na makipag-usap sa kanya mula pa kay Haring Atlan. Nakaramdam ito ng pag-asa at binigyan si Arthur ng pagkakataong patunayan ang sarili. Dahan-daang kinuha ni Arthur ang trident mula sa kamay ni Atlan. Nang mahawakan niya ito, damaloy ang matinding kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang mga marka ng hari ay lumitaw sa kanya, siya na ngayon ang tunay na hari ng Atlantis. Bumalik si Arthur kay Maya at Atlanta, tangan ang trident. Lumapit si Atlanta at ngumiti ng may pagmamalaki, habang si Maya ay tumingin sa kanya na may paghanga, alam nilang siya ang pinili. Samantala, sa Atlantis, nadiskubre ni Orm ang pagtataksil ni Volko sa pagtulong kay Arthur. Sa galit, inutusan niyang arestuhin ito ngunit hindi pinapatay, gusto niyang ipanood kay Volko mismo ang pag-atake ng Atlantis sa mundo sa ibabaw. Habang naghahanda si Arthur para sa huling yugto ng kanyang laban, pinatatag siya ng bago niyang kapangyarihan at ng suporta ni Maya at Atlanta. Naghahanda na ang digmaan. Pinamunuan ni Orm si Nereus at ang hukbo ng fisherman papunta sa kaharian ng Brine, at doon ay inutusan niyang sumuko ang hari upang makiisa sa gyera. Tumanggi ang hari ng Brine kaya't nagbanta si Orm na papatayin siya. Ngunit bago niya magawa ito, biglang lumitaw ang dambuhalang Car-Aten na nagpatahimik sa lahat. Sakay sa likod nito, si Arthur, tangan ang trident ni Atlan. Napaluhod sa pagkabigla ang mga sundalo, nakilala siya bilang tunay na hari ng Atlantis. Ginamit ni Arthur ang kapangyarihan ng trident upang tawagin ang mga nilalang ng dagat na lumaban sa hukbo ni Orm. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Maya kay Arthur, harapin mo si Orm. Tapusin mo ito bago mas marami pang mamatay. Dali siyang lumapit kay Haring Nereus at ipinakita ang trident bilang patunay ng lehitimong pamumuno ni Arthur. Nakumbinsi si Nereus at inutusan ang kanyang mga sundalo na umatras. Idineklara niya si Arthur bilang tunay na hari ng Atlantis. Hinayla ni Arthur si Orm patungo sa ibabaw ng karagatan para sa kanilang huling laban. Sa ibabaw ng alon, sumigaw si Orm, hindi ko kailanman tatanggapin na ikaw ang aking hari. Matatag na sagot ni Arthur, kung ganon, maglaban tayo para sa trono. Habang nagaganap ang matinding labanan, sinagip ni Maya si Volko mula sa bilangguan. Sinabi ni Volko, kailangang makita ng mga tao ang kanilang tunay na hari na magtagumpay laban kay Orm. Pinanood nilang magkasama ang huling laban ng dalawang magkapatid. Bagaman sanay at malakas si Orm, nanag ang bagong tapang at kapangyarihan ni Arthur. Sa tulong ng trident, natalo niya si Orm, at nadisarma ito. Itinutok ni Arthur ang
trident sa kanya at sinabing, sumuko ka, Orm. Ngunit sumigaw si Orm, patayin mo na ako. Yan lang ang paraan para matapos ito. Umiling si Arthur. Hindi ko kailangang pumatay para patunayan na ako ang hari. Hindi ako katulad mo. Habang nag-aalab pa ang tensyon, biglang dumating si Atlanta. Tama na, sigaw niya. Napahinto si Orm at namutla sa gulat nang makita ang kanyang ina. Lumapit si Atlanta at niyakap siya. Tama na, anak, ang itinuro sa'yo ni Orvax ay mali. Ang lupa at dagat ay dapat magkaisa. Unti-unting lumambot si Orm. Dumating si Volko upang dalhin siya sa kulungan, upang pagbayaran ang kanyang kasalanan ng walang patayan. Sa harap ng buong kaharian, inihayag ni Maya si Arthur bilang bagong hari ng Atlantis. Nagdiwang ang mga hukbo, sabay-sabay nilang isinigaw ang kanyang pangalan. Sa gitna ng sigawan, tinaas ni Arthur ang trident at sinabi, ngayon, ang lupa at dagat ay magiging isa. Kinabukasan, gaya ng dati, naglakad si Tom papunta sa dalampasigan. Ngunit sa pagkakataong ito, laking gulat niya nang makita si Atlanta na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya, niyakap ito ng mahigpit, at nang may luha sa mga mata, sinabi ni Atlanta, bumalik na ako. Sabay silang tumingin sa karagatan, magkasama, buo muli bilang pamilya. Sa kabila ng alon, si Arthur na ngayon ang hari ng Atlantis, ang tulay na nagbuklod sa dalawang mundo, ang lupa at ang dagat. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.